malunggay. Pag titignan ko yun sa data, di mo ba ako ho taga-Pangasinan. Ginugulay mo yan ng mama ko, yung fruit. And then nabasa ko po doon sa equal, daw po yun, the leaves, the bark, the fruit. Doon po sa prutas, ang nakukuha ko nila doon sa seed, yun po yung moringa oil. Pag po nakakita kayo ng mga shampoo at saka sabon, ang nakalagay mo doon, moringa oil extra. Yun po yun, doon po siya nagagaling sa prutas. Kasi ginamit namin leaves. And then, yung source nun, alam ko may plantation sila ng malunggay. Dati ko kasi sinusource daw nila yun sa iba't ibang province. Kaya lang ko, kung titignan mo kasi sa market, marami na rin yung existing na malunggay supplements. Hindi lang po kami sa totoo lang. Pero syempre ang Moringa Vital siya yung the best. Syempre, love my own. Pero ano po yun? Marami yung demand before. So ang ginawa ko nung may-ari, yun po yung kwento sa amin, nagtanim po sila. Para po yung source, hindi po sila umaasa dun sa mga binibilan nilang mga farmers. So, yun po yun. Talagang galing mo siya dito sa, dati nga ako nagagaling pa daw ng Davao. Tapos ngayon mo, nandito na lang siya sa Luzon. Yun yung sabi, parang sa Kabanatuan po yata. Yung huling kwento nila sa akin. Tapos ano po yung isang second question, first time to launch sa press. Actually, hindi namin to nilaunch formally. Pero ang ginagawa namin nila before, kami nila Isabel, meron kami mga product orientations. And then may mga group, parang yung binanggit ni Isabel kanina, pumupunta siya sa mga hospital, parang sa Caberia. Nilo-launch namin siya sa mga nursing moms, mga soon-to-be moms. Tapos doon naman sa mga teenagers, pupunta kami sa mga school, doon naman sa mga age of puberty, para makatulong doon sa mga iron supplementation pag nagdadalaga na yung mga batang babae. At then, sa adults naman, lalo na po yung, alam niyo po yung pag matanda ka na, wala ka na rin ganang kumain, yung mga elderlies. Yun po yung mga na-deprive marami ng mga vitamins and minerals sa katawan. Kasi hindi na po sila magana. Kung minsan, ang gusto lang po nilang kainin, lugaw. Nagpunta po kami sa Home for the Aged before. At then, ang gusto lang nilang kainin, lugaw. At then, yung meat, hindi din nila kakainin yung meat. So, yung ang ginagawa, actually, ang parang suggestion namin before, lagyan nyo ng malunggay leaves. At then, mag-supplement na Moringa Vital. Para katulong tayo. So, alert tayo. So, sabi nga, ang kape, depende sa tao yan. May mga tao na sensitive sa kape. Di ba yung iba, konting kape, kumakabog na yung dibdib. May iba naman, kahit isang katerbang kape na yung ininom, wala pang effect sa kanila. But in general po, yun nga, yung mga coffee natin, nakaka-alert talaga siya to answer your question. Pero as mentioned by Ate Helen, there are coffee na healthy naman. So yung kahit na uminom ka, hindi mo naman maisip. Like yung mga coffee ngayon, let's talk about the instant coffee. Diba, more on sugar kasi yun. Yung sugar kasi dun sa coffee, actually, gusto ko lang i-share to. Because I was part of the medical mission of a provincial government. So, nagkukuha kami ng mga laboratory results ng mga constituents nila. So, I do the analysis of the laboratory results. Pag nakita niyo sila, alam mo, very young, mga 20s, 30s to 40s, they have very high sugar level. When you ask why, one, pag yung mga nagtatrabaho sa government, it's because of the instant coffee. But for the younger generation, yung mga estudyante, it's because of the milk tea. Ayun, kaya ang tataas ng sugar. Sorry, baka may nabasa ko dito. Pero yun, gusto ko lang i-share sa inyo. Kaya nga you have to choose coffee na healthy. Like, I think this one, napag-usapan natin yung sugar. Ayan, yung sugar. I think ang ginamit dito is stevia, right, Ate Helen? So, hindi it would affect naman yung tumaas yung sugar level ng magtitig ng coffee.
Ayun. Tapos, talking about acid reflux, and baka kasi magkaroon ng misconception yung iba. Normally kasi, pag may acid reflux ka, may triggering factor talaga ang coffee, ang mga alcohol, mga soda, mga spicy food and all. Triggering factor siya kung meron ka ng acid reflux. Ngayon, that's why gusto kong i-share din sa inyo. Okay. Meron akong friend kasi na mahilig mag-coffee, pero may acid reflux at the same time. So what he does is that, mag-take muna siya ng konti. Kapag nag-trigger, hindi niya na itutuloy. Pero kapag nag-trigger, stop niya na. But according to Ate Helen, we have this healthy coffee, the Vita coffee, na very low naman. Low acidic siya, low acidic siya, and with stevia that you can take as well. Yan, to answer po yung question ko. So generally, lahat ng coffee nakakagising, depende sa tao, and nag-trigger din ng acid reflux sa coffee, depende sa coffee. Hindi lang siya supplement, siya ay food supplement. So meron kaming current na food supplement certification. So kung ano man yung mga kiniklaim namin, na pag sinabi namin, if you take Moringa Vita once or twice every day, and then you can supplement, o kung ano yung kulang sa ating mga daily foods, masusupplement natin dito. And then marami kaming mga clients, sa mga ikot namin, sa mga product orientation namin. Yun nga, lahat ng mga growing up children, mga babae, mga young women, na yung mga nahihilo during their period, instead of taking iron supplement, nag-improve daw sila with Moringa Vita. So,